Sa mismong sandaling ito, habang pinapanood mo ang video na ito, may isang mahalagang mensahe na idinidirekta sa iyong puso, isang mensahe na hindi nagkataon lamang na narating ka. Ito ay isang banal na pagkakataon, isang tikairos mula sa langit na inilaan para sa iyo na kasalukuyang nagpapasa ng bigat ng pasanin sa pananalapi, sa iyo na naghahangad ng ginhawa mula sa pagkakautang, at sa iyo na nagmamadali para sa isang himala sa iyong buhay pinansyal. Ramdam ko sa aking espiritu ang agarang pangangailangan na ibahagi ang katotohanan ito sa iyo, na may isang paraan upang makabangon, isang daan patungo sa kaginhawaan, at ito ay nagsisimula sa isang panalangin. Isang panalangin na may kapangyarihang magpabago ng iyong kalagayan, maglipat ng bundok ng utang, at maghatid ng kasaganaan na ibinubuhos ng Diyos. Hindi ito isang ordinaryong mensahe. Ito ay isang agarang tawag, isang seryosong paanyaya upang sumama ka sa akin sa isang paglalakbay ng pananampalataya na magdadala sa iyo sa iyong pinansyal na pagpapala. Alam kong marami sa inyo ang gising pa sa hating gabi, nag-iisip kung paano pagkakasyahin ang pera, kung paano babayaran ang susunod na bayarin, o kung paano makakawala sa kadena ng utang. Ang mga gabing walang tulog na iyon, ang bigat sa dibdib, ang pakiramdam ng pagkabahala, lahat ng ito ay pamilyar sa akin. Ngunit nais kong sabihin sa iyo ng may buong pagtitiwala at otoridad na ibinigay sa akin ng Diyos, may solusyon. May pag-asa. At ito ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip. Ang Diyos ay naghahanap ng mga taong handang magtiwala sa Kanya ng buo para sa kanilang pinansyal na paglaya. Nais niya na ikaw ay umunlad, hindi lamang sa espiritual kundi pati na rin sa bawat aspeto ng iyong buhay, kabilang ang iyong pananalapi. Hindi ang kalooban ng Diyos na ikaw ay manatili sa kakulangan. Ang kanyang kalooban ay ang iyong buhay ay maging salamin ng kanyang pagiging mayaman, ng kanyang kasaganaan. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang landas na iyon. Ito ang oras mo, ang sandali mo, ang pagkakataon mo para sa isang pambihirang pagbabago sa iyong pinansyal na kalagayan. Manatili ka hanggang sa huli dahil ang bawat salita, bawat prinsipyo, bawat panalangin na ibabahagi ko ay dinisenyo upang palayain ka mula sa iyong pinansyal na pagkabihag. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkakaroon ng yaman o kasaganaan ay tanda ng espiritual na kahinaan, o na ito ay isang bagay na dapat iwasan ng isang taong may pananampalataya. Ngunit ito ay isang malaking kasinungalingan ng kaaway na naglalayon na pigilan ka mula sa iyong banal na mana. Ang Diyos ay isang Diyos ng kasaganaan. Mula pa sa simula ng kanyang paglikha, inilagay niya si Adan sa isang hardin na sagana sa lahat ng pangangailangan, hindi kulang kundi siksik, liglig at umaapaw. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay hindi lamang pagiging ama ng maraming bansa, kundi pati na rin ang pagpapala sa kanya ng husto upang siya ay maging isang pagpapala sa iba. Kung ikaw ay anak ng Diyos, karapat-dapat kang mamuhay sa kapunuan ng kanyang pagpapala, kasama na ang pinansyal na kaginhawaan. Ang pagyaman ay hindi makasalanan, ang pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ngunit ang paggamit ng yaman para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kapakinabangan ng sangkatauhan ay isang banal na gawain. Nais kong ilagay sa iyong puso ang pagkaunawa na ang iyong pag-ahon mula sa utang at ang iyong pagpasok sa pinansyal na kasaganaan ay bahagi ng plano ng Diyos para sa iyo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan, ng kakayahang tumulong sa iba, at ng kalayaan upang sundin ang Diyos ng walang pagkabahala sa mga materyal na bagay. Ngayon, bakit ang panalangin ang susi? Dahil ang panalangin ay ang ating direktang linya ng komunikasyon sa pinagmulan ng lahat ng kasaganaan. Ang Diyos ang ating tagapaglaan, ang ating pinagmulan. Hindi ang iyong trabaho, hindi ang iyong negosyo, hindi ang iyong kakayahan, lahat ng iyon ay instrumento lamang ng kanyang pagpapala. Sa panalangin, isinusuko natin ang ating pagkabahala at pinapalitan ito ng pagtitiwala. Sa panalangin, inaanyayahan natin ang presensya ng Diyos upang kumilos sa ating kalagayan.
At sa panalangin, pinapalaya natin ang ating pananampalataya upang matanggap ang kanyang ipinangako. Hindi ito isang formula na kung gaano karaming beses kang mananalangin ay makakatanggap ka, kundi isang paglipat ng puso, isang pagkilala sa kanyang soberanya, at isang matibay na pananalig sa kanyang kakayahang gawin ang imposible. Alam kong ang ilang mga kalagayan sa pananalapi ay tila imposible. Ang bundok ng utang ay tila napakataas. Ang kakulangan ay tila napakalalim. Ngunit sa Diyos, walang imposible. Ang landas patungo sa kaginhawaan at pag-ahon sa utang ay hindi madali, ngunit hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang ng paglalakbay. Ang unang prinsipyo na nais kong itanim sa iyong puso ay ang pagkilala sa Diyos bilang iyong tagapaglaan. Siya ang Yahweh Jireh, ang Panginoong maglalaan. Hindi ka nag-iisang lumalaban sa iyong pinansyal na laban. Mayroong isang makapangyarihang Diyos na handang magbukas ng mga bintana ng langit at magbuhos ng pagpapala na walang sapat na silid upang tanggapin. Ang tanong ay, handa ka bang tanggapin? Handa ka bang lumakad sa pananampalataya at sumunod sa kanyang mga prinsipyo? Ang pagkilala sa kanya bilang tagapaglaan ay nangangahulugan ng pagpapalaya sa sarili mula sa takot at pagkabahala. Ito ay pagkilala na siya ang may kontrol, at ang kanyang mga plano para sa iyo ay mga plano ng kapayapaan at kasaganaan, hindi ng kapahamakan. Ang ikalawang prinsipyo ay ang pagsunod. Ang kasaganaan ay madalas na nakakabit sa pagsunod sa kanyang mga salita. Hindi lamang ito tungkol sa pagdarasal, kundi pati na rin sa paggawa ng mga tamang desisyon. Hindi ka maaaring magdasal para sa kaginhawaan habang patuloy na gumagawa ng mga desisyon na nagdadala sa iyo sa utang. Ang panalangin ay nagbubukas ng pintuan, ngunit ang pagsunod ang naglalakad sa iyo sa loob ng pintuan ng pagpapala. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa utang? Ano ang sinasabi nito tungkol sa pagiging tapat sa mga ikapu at handog? Ano ang sinasabi nito tungkol sa pagtatrabaho ng masipag at pagiging matalino sa iyong mga pananalapi? Ang pagsunod sa mga prinsipyong ito ay hindi nagpapababa sa kapangyarihan ng panalangin, bagkus ay pinapalakas pa nito ang iyong pananampalataya at binibigyan ng konkretong direksyon ang iyong mga panalangin. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang personal na karanasan, isang testimonyo na nagpapakita ng lakas ng prinsipyo na ito. May panahon sa aking buhay na parang gumuho ang lahat. Hindi ito nangyari ng matagal na, marahil ilang taon pa lamang ang nakalipas. Ang aming maliit na negosyo ay naharap sa isang matinding pagsubok, hindi lang matinding pagsubok kundi isang dambuhalang krisis. Hindi ko na halos makilala ang sarili ko noon. Ang bawat paggising ay may kasamang matinding pangamba. Ang telepono ay patuloy na nagri-ring na may mga tawag mula sa mga creditors. Ang aking inbox ay punong-puno ng mga email na may paalala sa mga bayarin. Ang pagkabahala ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa aking buong pagkatao. Pakiramdam ko ay lumulubog ako sa isang malalim na balon ng utang, at ang mga pader ay napakataas na hindi ko makita ang ilaw sa itaas. Ang stress ay hindi lamang nakaapekto sa aking isip, kundi pati na rin sa aking pisikal na kalusugan. Nagsimula akong mawalan ng tulog, mawalan ng gana sa pagkain, at ang bawat araw ay isang pagpupumilit na makabangon at magpatuloy. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay nakakasira, lalo na dahil palagi akong nagtuturo tungkol sa kasaganaan ng Diyos, at ngayon ako mismo ay nalulunod sa pagsubok sa pinansyal. Ang pinakamasakit na bahagi nito ay ang epekto sa aking pamilya. Nakita ko ang mga pag-aalala sa mga mata ng aking asawa, kahit na sinubukan niyang maging matatag. Ang takot na hindi namin matustusan ang mga pangangailangan ng aming mga anak ay nagbigay sa akin ng matinding sakit. Umabot sa punto na kinailangan naming gumawa ng mga mahihirap na desisyon. Ang pakiramdam na parang nawawalan na kami ng kontrol sa aming sariling buhay ay napakabigat. Araw-araw, humahanap ako ng solusyon. Nagsaliksik ako, kumonsulta sa mga eksperto sa pananalapi, nagtrabaho ng labis na para bang wala ng bukas.
Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ko, pakiramdam ko ay lalo akong nalulubog. Nakarating ako sa isang punto ng matinding desperasyon. Isang gabi, habang nakaluhod ako sa aking silid, napaiyak ako. Wala na akong makitang ibang daan. Ang aking mga pagtatangka ay walang silbi. Naramdaman ko ang kawalan ng kakayahan na hindi ko pa naranasan. At sa gitna ng aking kalungkutan, isang tinig ang bumulong sa aking espiritu. Hindi ito isang tinig na maririnig ng tainga, kundi isang malinaw na pagkaunawa sa aking puso. Ito ay nagsabi, "Anak, bakit mo sinusubukang gawin ito ng mag-isa? Ibinigay mo na ba sa akin ang lahat ng ito?" Naramdaman ko ang pagkaunawa na kahit na ako ay nagdarasal, ako ay umaasa pa rin sa aking sariling lakas, sa aking sariling katalinuhan, sa aking sariling mga plano. Nagdarasal ako na kumilos ang Diyos, ngunit patuloy akong kumikilos na para bang ang lahat ay nakasalalay sa akin. Ito ang sandali ng pagtalikod ko sa aking sariling lakas at buong pagtitiwala sa Diyos. Sa gabing iyon, nagdasal ako ng isang panalangin na kakaiba sa lahat ng aking mga naunang panalangin. Nagdasal ako ng isang panalangin ng pagtalikod, ng pagsuko. Ibinigay ko ang lahat ng aking mga utang, ang lahat ng aming pinansyal na pagkabahala, ang lahat ng aking takot, ng buong buo sa Kanya. Sinabi ko, "Panginoon, hindi ko na kaya. Ikaw na ang bahala. Ikaw ang aking tagapaglaan. Ikaw ang makapagliligtas sa akin mula sa pagkawasak na ito. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya, ngayon ay ipinapasa ko na ito sa iyo ng buong pagtitiwala." Mula sa gabing iyon, nagsimulang magbago ang mga bagay. Hindi ito isang instant na pagbabago na para bang mayroong magic wand. Ngunit mayroong isang paglilipat sa aking puso at isip. Nagsimulang magkaroon ako ng kapayapaan kahit na ang mga problema ay nandoon pa rin. Nagsimulang magkaroon ako ng bagong pagkaunawa sa mga prinsipyo ng kasaganaan. Ang Diyos ay nagsimulang magpakita ng mga bagong daan, mga bagong koneksyon, mga bagong ideya na hindi ko kailanman naisip noon. Nagkaroon kami ng bagong kaalaman sa paghawak ng pananalapi. Nagsimula kaming maging mas masinop sa aming mga gastos, mas matalino sa aming pamumuhunan, at mas tapat sa aming mga ibinabahagi. Ang pinakamahalaga, mas nagtiwala kami sa Diyos para sa bawat maliit na detalye. Nagsimulang magbukas ang mga pintuan na tila sarado dati. Mga utang na tila imposible nang mabayaran ay unti-unting nababayaran. Ang mga negosasyon sa mga creditors ay naging pabor sa amin. May mga pagkakataon na may dumadating na pera mula sa hindi inaasahang pinagmulan. Sa loob ng sumunod na 2 taon, sa pamamagitan ng patuloy na panalangin, pagsunod, at paggawa ng matalinong pinansyal na desisyon na ibinigay sa akin ng Diyos, kami ay lubos na nakabangon mula sa utang. Hindi lamang kami nakabangon, kundi nagsimula rin kaming makaranas ng isang antas ng pinansyal na kalayaan at kasaganaan na hindi ko kailanman naisip na posible. Ang karanasan na iyon ay nagturo sa akin ng napakaraming bagay. Nagturo ito sa akin na ang Diyos ay hindi lamang isang tagapaglaan sa mga panahon ng kasaganaan, kundi lalo't higit sa mga panahon ng krisis. Nagturo ito sa akin na ang panalangin ay hindi isang huling resort, kundi ang unang hakbang. At nagturo ito sa akin na ang tunay na kaginhawaan ay hindi lamang ang kawalan ng utang, kundi ang pagiging malaya sa pagkabalisa at pagkabahala, na ang Diyos ang may kontrol. Ito ay isang patunay na ang panalangin para sa tulong pinansyal at pag-ahon sa utang ay hindi lamang isang pagnanais, kundi isang makapangyarihang instrumento na nagbubukas ng mga pintuan ng langit. Kaya, paano mo gagamitin ang panalangin na ito? Ito ay hindi lamang isang listahan ng mga kahilingan. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Ang pangatlong prinsipyo ay ang pananampalataya. Ang panalangin na walang pananampalataya ay tulad ng isang sulat na walang selyo, hindi ito makakarating sa destinasyon nito. Ang pananampalataya ay ang kumpiyansa na ang Diyos ay may kakayahang gawin ang iyong ipinagdarasal, at na Siya ay handang gawin ito.
Hindi mo kailangan na makita ang solusyon, kailangan mo lang na maniwala sa nagbigay ng solusyon. Kapag ikaw ay nananalangin para sa tulong pinansyal, naniniwala ka ba talaga na ang Diyos ay makakagawa ng paraan kahit na walang daan? Naniniwala ka ba na kaya niyang bigyan ka ng bagong ideya sa negosyo, bagong trabaho, o isang hindi inaasahang pagpapala? Ang pananampalataya ang nagpapaandar sa kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ang ikaapat na prinsipyo ay ang pagkilos. Habang ikaw ay nagdarasal at nananampalataya, kailangan mo ring kumilos. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Hindi mo maaaring hintayin lamang na bumaba ang pera mula sa langit nang hindi ka gumagawa ng anumang hakbang. Ito ay maaaring nangangahulugang maging masinop sa iyong mga gastos, gumawa ng isang budget, maghanap ng bagong mapagkukunan ng kita, o makipag-ugnayan sa mga creditors para sa isang mas maayos na kasunduan. Ang Diyos ay gumagamit ng mga tao at mga sitwasyon upang ihatid ang kanyang mga pagpapala. Maglaan ng oras upang pakinggan ang kanyang direksyon. Kung minsan, ang pag-ahon sa utang ay nangangailangan ng masakit na desisyon, tulad ng pagputol ng mga gastos na hindi kailangan o pagbebenta ng mga ari-arian. Ngunit ang mga desisyong iyon, na ginagabayan ng panalangin at pananampalataya, ay maaaring maging mga tulay patungo sa iyong pinansyal na kalayaan. Ang pagkilos na may pananampalataya ay nagpapakita sa Diyos na seryoso ka sa iyong kahilingan at handa kang makipagtulungan sa Kanya. Ang ikalimang prinsipyo ay ang pasasalamat. Kahit na ikaw ay nasa gitna pa rin ng pagsubok, magsimulang magpasalamat sa Diyos para sa Kanyang kapakinabangan, para sa mga pagpapala na mayroon ka, at para sa pagpapala na darating pa. Ang pasasalamat ay nagpapalit ng iyong pananaw mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. Ito ay nagbubukas ng iyong puso sa higit pang pagpapala. Sa halip na magreklamo tungkol sa kung ano ang wala ka, magsimulang magpasalamat para sa kung ano ang mayroon ka at para sa kung ano ang ibibigay pa sa iyo ng Diyos. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang panalangin na nagbubukas ng mga pinto sa higit pang pagpapala. Ngayon, itataas natin ang isang panalangin na magpapalaya sa iyo mula sa bigat ng utang at magbubukas ng mga pintuan ng kasaganaan. Handa ka na ba? Ito ay hindi lamang isang pagbigkas ng mga salita. Ito ay isang pagdeklara ng iyong pananampalataya, isang pagpapahayag ng iyong pagtitiwala sa Diyos na higit sa lahat. Ibigay mo ang iyong buong atensyon sa akin ngayon. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong puso, kung maaari, bilang tanda ng pagtalikod at pagtanggap. Panalangin para sa kaginhawaan at pag-ahon sa utang. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo ngayong oras na ito, dala ang bigat ng aking pinansyal na pasanin. Kinikilala ko ikaw bilang ang makapangyarihan sa lahat, ang aking tagapaglaan, ang aking Yahweh Jireh. Alam kong ang iyong kalooban ay ang ako ay umunlad at magkaroon ng kaginhawaan, hindi lamang sa espiritual kundi pati na rin sa bawat aspeto ng aking buhay, kabilang ang aking pananalapi. Patawarin mo ako, Panginoon, kung sa anumang paraan ay nagduda ako sa iyong kakayahang maglaan, o kung ako ay naging iresponsable sa aking mga pinansyal na desisyon. Linisin mo ako, Panginoon, sa lahat ng pagkabahala, takot, at pag-aalinlangan tungkol sa aking sitwasyon. Ngayon, ipinapahayag ko ang aking pananampalataya sa iyo. Naniniwala ako na ikaw ang pinagmula ng lahat ng kasaganaan. Ipinapahayag ko na ikaw ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang utang, anumang kakulangan, o anumang pinansyal na hadlang na aking kinakaharap. Sa pangalan ni Jesus, binabalik ko ang bawat kadena ng utang sa aking buhay. Pinapalaya ko ang aking sarili mula sa diwa ng kakulangan at kawalan. Ipinapahayag ko ang kalayaan sa pananalapi ngayon. Utang, wala ka ng kapangyarihan sa akin. Iniutos ko sa bawat espiritu ng karukhaan na umalis sa aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Binubuksan ko ang aking sarili sa iyong banal na agos ng kasaganaan. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang lahat ng aking mga obligasyon sa pananalapi.
Ang aking mga utang sa bangko, mga credit card, mga pautang sa kaibigan at kamag-anak, mga bayarin sa bahay, sa tubig, sa kuryente, sa tuition, lahat ng ito ay inilalagay ko sa iyong paanan. Nagtitiwala ako na ikaw ay magpapakita ng isang paraan upang ang lahat ng ito ay mabayaran ng buo at sa tamang panahon. Bigyan mo ako ng karunungan upang gumawa ng matalinong mga desisyon sa aking pananalapi. Turuan mo ako kung paano pamahalaan ang aking mga pinagkukunan ng may pag-iingat at kahusayan. Bigyan mo ako ng mga ideya, mga oportunidad, at mga koneksyon na magdadala sa akin sa mga bagong antas ng kita at pagpapala. Buksan mo ang mga pintuan na sarado, at isara ang mga pintuan na nagdadala sa akin sa kapahamakan. Ipinapahayag ko na ang aking kita ay tataas. Ipinapahayag ko na ang aking pinansyal na kalagayan ay magbabago para sa mas mahusay. Ipinapahayag ko na ako ay magiging isang tagapaglaan at isang pagpapala sa iba. Tulungan mo akong maging tapat sa aking mga ikapu at handog, Panginoon, upang ang iyong mga bintana ng langit ay bukas sa aking buhay at magbuhos ng pagpapala na walang sapat na silid upang tanggapin. Pinupuri kita, Panginoon, at pinasasalamatan sa iyong tapat na pag-ibig at sa iyong mga pangako. Nagpapasalamat ako sa kaginhawaan na iyong ibibigay sa akin. Nagpapasalamat ako sa pag-ahon ko sa utang. Nagpapasalamat ako sa iyong walang hanggang kasaganaan na umaagos sa aking buhay ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, ramdamin ang kapangyarihan ng panalangin iyan. Ito ay hindi lamang isang pagbigkas ng mga salita, ito ay isang deklarasyon ng iyong pananampalataya. Habang patuloy kang naglalakad sa mga prinsipyong ito, ang pagkilala sa Diyos bilang tagapaglaan, pagsunod sa kanyang mga salita, paglakad sa pananampalataya, pagkilos at pagpapakita ng pasasalamat. Makikita mo ang iyong pinansyal na kalagayan na nagbabago sa harap ng iyong mga mata. Ito ay hindi isang i-get-rich-quick scheme. Ito ay isang prinsipyong banal na gumagana ng walang palya. Ang proseso ay maaaring mga ilangan ng oras, ngunit ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Patuloy na manalangin, patuloy na manampalataya, at patuloy na kumilos. Ang iyong tagumpay ay narating na. Nais kong ipaalala sa iyo na ang mga pagsubok sa pinansyal ay madalas na ginagamit ng kaaway upang sirain ang iyong pananampalataya at magnakaw ng iyong kagalakan. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng panalangin ito, binabawi natin ang lupa na ninakaw. Ipinapahayag natin ang banal na kaayusan sa iyong pananalapi. Ang bawat takot, bawat pagkabahala, bawat pagkabalisa tungkol sa pera ay inilalayo mula sa iyong puso ngayon. Pinapalitan ito ng kapayapaan na lumalampas sa lahat ng pagkaunawa. Dahil alam mong ang Diyos ay nasa iyong panig. Siya ay hindi lamang isang tagapaglaan kundi isang tagapagtanggol. Siya ay magpoprotekta sa iyong mga pananalapi mula sa anumang plano ng kaaway. Mahalaga na maintindihan mo na ang pinansyal na paglaya ay hindi lang tungkol sa pagbayad ng utang. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong kaisipan, ang iyong pagtingin sa pera, at ang iyong relasyon sa Diyos bilang iyong provider. Ang pag-ahon sa utang ay isang sintomas lamang ng mas malalim na espiritual at mental na pagbabago. Kapag naiintindihan mo na ang Diyos ang may kontrol sa lahat, at na ikaw ay kanyang anak na karapat-dapat sa kanyang kasaganaan, ang iyong mga desisyon ay magiging iba. Ang iyong mga aksyon ay magiging iba. Ang iyong pagdarasal ay magiging mas makapangyarihan dahil ito ay magmumula sa isang lugar ng katiyakan at hindi ng desperasyon. Ito ang panahon upang baligtarin ang lahat ng pagkalugi, upang bawiin ang lahat ng ninakaw. Ang iyong mga kamay ay hindi nagagamitin para sa paghingi, kundi para sa pagbibigay. Ang iyong mga pananalapi ay hindi na magiging sanhi ng iyong pagluha, kundi magiging instrumento ng iyong kagalakan at pagpapala sa iba. Kung minsan, ang Diyos ay kumikilos sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Maaaring magpadala siya ng mga tao upang tulungan ka o magbigay ng mga ideya na makapagpapabago sa iyong kalagayan.
Maaaring magbukas siya ng mga pinto para sa mga bagong oportunidad na lampas sa iyong imahinasyon. Ang mahalaga ay maging bukas ang iyong puso at isip sa kanyang mga paraan. Huwag mong limitahan ang Diyos sa iyong makitid na pagkaunawa. Ang kanyang mga daan ay mas mataas kaysa sa ating mga daan, at ang kanyang mga pag-iisip ay mas mataas kaysa sa ating mga pag-iisip. Ang panalangin na ito ay isang binhi. Habang inilalagay mo ito sa lupa ng iyong puso at dinidiligan ng pananampalataya at pagsunod, ito ay lalago at mamumunga. Hindi ito magiging isang panandali ang solusyon, kundi isang pundasyon para sa pangmatagalang pinansyal na kalayaan. Tandaan, ang Diyos ay hindi isang nagbibiro. Kung siya ay nangako, siya ay tapat na tutuparin ang kanyang salita. At ang kanyang salita ay puno ng mga pangako ng kasaganaan para sa kanyang mga anak. Kaya tumayo ka ng matatag, maging matapang, at huwag kang panghinaan ng loob. Ang laban na ito ay hindi sa iyo, ito ay sa Diyos. At sa Diyos, ikaw ay higit pa sa isang mananagumpay. Ang pagbabago ay hindi lang sa panlabas na kalagayan kundi sa kalooban mo mismo. Ang kapayapaan na dulot ng pagtalikod sa iyong pinansyal na pasanin ay napakahalaga. Ito ay kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera. Ito ay ang kapayapaan na nagmumula sa pagkaalam na ang Diyos ay may kontrol, at siya ay nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay, kasama na ang iyong mga bayarin at ang iyong mga utang. Ngayon, habang natapos na natin ang panalangin ito, nais kong maramdaman mo ang isang bagong lakas sa iyong espiritu. Isang bagong pag-asa. Ang pamatok ng utang ay sinira, at ang bagong panahon ng kasaganaan ay nagsimula. Manampalataya ka. Huwag kang malito. Ang pagdarasal para sa kaginhawaan at pag-ahon sa utang ay hindi nangangahulugang hindi ka na magtatrabaho ng masipag o magiging iresponsable. Sa katunayan, ang kabaligtaran ang totoo. Kapag ikaw ay nagdarasal ng may pananampalataya, nagbibigay ka ng pahintulot sa Diyos upang idirekta ang iyong mga hakbang, upang bigyan ka ng karunungan na magtrabaho ng mas matalino, hindi lamang mas matigas. Maraming tao ang nagtatrabaho ng husto, ngunit walang pagpapala dahil kulang sila sa banal na direksyon. Ang panalangin ang nagbubukas ng mga linya ng komunikasyon para sa direksyon na iyon. Kaya't magpatuloy kang magtrabaho, magpatuloy kang maging masinop, ngunit gawin mo ang lahat ng ito ng may buong pagtitiwala sa Diyos. Ito ay isang proseso ng pagbabago, isang pagbabago ng pag-iisip. Ang lumang paraan ng pag-iisip tungkol sa kakulangan at limitasyon ay kailangan mong ipagpalit sa bagong paraan ng pag-iisip tungkol sa kasaganaan at posibilidad. Huwag mong hayaan ang iyong mga nakaraang karanasan o ang iyong kasalukuyang sitwasyon na diktahan ang iyong hinaharap. Sa Diyos, ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon para sa isang himala. Huwag kang sumuko. Ang pinansyal na paglaya ay hindi lamang isang pangarap, ito ay isang pangako ng Diyos para sa iyo. Ang mga pagpapala ay hindi lamang para sa ilan, kundi para sa lahat ng mga nananampalataya at sumusunod sa kanyang mga daan. Sa aking paglalakbay, nakita ko na ang pagtitiwala sa Diyos para sa pinansyal na kalayaan ay nagpapalaya rin sa iyo mula sa inggit, kasakiman at paghahambing. Kapag alam mong ang iyong pinagmulan ay hindi ang mundo kundi ang Diyos mismo, hindi ka na magpapababa sa mga pagtatago sa ibang tao. Hindi mo na kailangang maghangad ng kung ano ang sa kanila. Ang iyong mga mata ay nakatuon sa Kanya na may kakayahang bigyan ka ng higit pa kaysa sa iyong mahihingi o maiisip. Ito ay isang kalayaan na nagpapahintulot sa iyo na magalak sa pagpapala ng iba at maging isang channel ng pagpapala para sa kanila. Ang isang mahalagang bahagi din ng iyong paglalakbay ay ang pagiging isang pagpapala sa iba. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na kapag ikaw ay nagbibigay, bibigyan ka rin. Kung ikaw ay nagbibigay ng may masayang puso, bubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit at magbubuhos ng pagpapala. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong magbigay ng higit pa sa iyong makakaya, lalo na kung ikaw ay nasa ilalim ng matinding pinansyal na pasanin.
Ngunit kahit sa iyong kakulangan, kung ikaw ay matapat na nagbibigay, kahit na maliit na halaga, ito ay nagpapakita ng iyong pananampalataya sa Diyos bilang iyong tagapaglaan. Ito ay nagpapakita na ikaw ay hindi nakakapit sa pera, kundi sa Kanya na nagbibigay ng pera. At madalas, sa pagbibigay natin, doon tayo nakakatanggap ng higit pa. Ito ay isang banal na prinsipyo ng pag-ikot ng kasaganaan. Kaya't magpatuloy ka sa pagdarasal para sa kaginhawaan at pag-ahon sa utang. Gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Gumawa ng isang panalangin ang labanan laban sa utang at kakulangan. Deklarahin ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong pananalapi bawat araw. Hindi ito isang sprint, kundi isang maraton ng pananampalataya. At sa bawat hakbang, lalo kang lumalapit sa iyong pinansyal na kalayaan. Ang Diyos ay nasa iyong panig. Siya ay naniniwala sa iyo. At siya ay handang kumilos ng makapangyarihan sa iyong buhay. Sa sandaling ito, hinihimok ko ang bawat isa sa inyo na nagbabasa ng mga salitang ito na maniwala na ang kaginhawaan ay malapit na. Ang paglaya mula sa utang ay hindi na isang malayong pangarap kundi isang naghihintay na katotohanan. Iyan ang matinding kapangyarihan ng pananampalataya at panalangin. Ang iyong mga kamay na nakataas ay hindi lamang simbolo ng paghingi, kundi pagtanggap ng iyong banal na mana. Ang iyong tinig na bumubulong ng panalangin ay naglalabas ng kapangyarihan na lumilikha ng mga daan sa kaparangan at mga ilog sa disyerto. Magalak ka dahil ang bagong panahon ay narito. Ang iyong mga luha ay papalitan ng galak at ang iyong mga pagkabahala ay papalitan ng kapayapaan na nagmumula sa banal na espiritu. Ang mga pinto ng pagkakataon ay magbubukas, ang mga ideya ay darating, at ang mga solusyon ay magpapakita sa mga pinakamahimalang paraan. Ramdam ko ang pagtaas ng kapangyarihan sa espiritu ngayong oras na ito. Ang presensya ng Diyos ay narito, at siya ay kumikilos sa iyong pananalapi. Binabali niya ang bawat sumpa ng kahirapan at kakulangan na dumikit sa iyong pamilya sa loob ng henerasyon. Ang bawat pagkalugi ay ibinabalik sa iyo ngayon na may 7 ulit na pagpapala. Ang Diyos ay gumagawang napakabilis at Kanyang ginagawang posible ang lahat ng bagay para sa iyo na nananampalataya. Walang kalaban na makakatayo laban sa iyo pagdating sa iyong mga pinansyal dahil ang Panginoon ang iyong tagapaglaan. Ipinapahayag ko sa bawat isa sa inyo ang agarang, radikal, at walang hanggang paglaya mula sa pagkakautang. Ipinapahayag ko ang pagdating ng kasaganaan na magpapahintulot sa iyo na magbayad ng lahat ng iyong obligasyon at maging isang napakalaking pagpapala sa iyong pamilya, sa iyong komunidad at sa gawain ng Diyos. Ito ay tapos na. Tanggapin ito. Ngayon, kung naniniwala ka sa mga salitang ito at handa kang magkaroon ng pagbabagong ito sa iyong buhay, nais kong gawin mo ang 3 mahahalagang hakbang. Una, isulat ang tidya iisa layad utang ihi sa gana de Diyos sa mga komento. Ito ay isang deklarasyon, isang pangako, at isang paraan upang makasama ka namin sa panalangin ng partikular para sa iyong sitwasyon. Ikalawa, I like ang video na ito bilang isang propetikong kilos ng pagtanggap ng tulong pinansyal at pag-ahon sa utang. Sa bawat pag-like, inilalabas mo ang iyong pananampalataya. Ito ay hindi lamang isang simpleng pag-click, ito ay isang tanda ng iyong pagtitiwala sa makapangyarihang paglalaan ng Diyos. At ikatlo, ibahagi ang video na ito sa hindi bababa sa 7 tao na alam mong nangangailangan din ng tulong pinansyal at pag-ahon sa utang. Maging isang channel ng pagpapala. Kapag nagbigay ka, makakatanggap ka. Huwag kang titigil dito. Mayroon kaming marami pang mga video na may malalim na mga panalangin at mga turo tungkol sa pag-ahon sa utang, kasaganaan, at kalayaan sa pananalapi. Hanapin ang mga ito sa aming channel. Patuloy na palakasin ang iyong pananampalataya. Patuloy na manalangin. At huwag kalimutan, may mga oras ng papuri at pagsamba na naglalabas ng mga pambihirang himala sa iyong buhay. Isama mo ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na gawain.
Ang Diyos ay nasa iyo, at siya ay handang gawin ang imposible para sa iyo. Ang iyong pinansyal na paglaya ay nagsisimula ngayon. Umaasa ako na naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito. Manatili kang may pananampalataya. Manatili kang magtiwala. God bless you.